Sinabi ng kapatid ko sa harap ng lahat, wala kang utang na loob sa pamilyang bumuhay sa'yo. Pero hindi niya alam ang lihim na itinago ko sa loob ng 15 taon. Wala kang kwenta. Kung hindi dahil sa amin, wala ka ngayon. Iyon ang sigaw ng kapatid kong si Carlo habang nakatingin sa akin ang buong pamilya namin sa hapagkainan. Tahimik ang paligid. Naririnig ko ang tunog ng kutsara na tumama sa plato. Ramdam ko ang mga mata nila na nakatingin sa akin na parang ako ang pinakamaliit na tao sa silid. Ako si Mika, ang panganay na anak sa aming pamilya. Lumaki akong iniisip na ang pamilya ang unang lugar kung saan ka dapat ligtas. Pero sa loob ng aming bahay ako ang laging pinaparamdam na hindi sapat. Noong bata ako, kapag mataas ang grado ko sa school, ang sagot ng nanay ko, "Okay lang yan. Trabaho mo lang yan bilang anak." Pero kapag si Carlo ang nanalo sa basketball, "Anak, proud na proud kami sa'yo. Ikaw talaga ang pag-asa ng pamilya." Palagi akong nasa likod. Palagi akong ikinukumpara. "Bakit hindi ka katulad ng kapatid mo?" Ilang beses kong narinig iyon. At bawat salita nila parang maliit na sugat na paulit-ulit nilang binubuksan. Nang magtrabaho ako, hindi ko agad sinabi sa kanila ang kinikita ko. Hindi dahil madamot ako. Kundi dahil alam kong kapag nalaman nila, hindi na ako magiging anak. Magiging hiyim ako. At tama ang hinala ko. Nang malaman nilang nakabili ako ng maliit na bahay, biglang nagbago ang pakikitungo nila. "Anak, tutulungan mo naman kami. Pamilya tayo." Pero ang tulong inahinihingi nila ay hindi na tulong. Bayad sa kuryente. Bayad sa utang. Bayad sa luho ni Carlo. At kapag tumanggi ako, "Ang yabang mo na simula nang magkaroon ka ng pera." Isang gabi, umuwi ako sa bahay dahil may espesyal na okasyon. Birthday ni Mama. Akala ko simpleng hapunan lang. Hindi ko alam na may naghihintay silang malaking pagsubok para sa akin. Pagdating ko, nakaupo silang lahat. Si Mama. Si Papa. Si Carlo. At ilang kamag-anak. "Bakit parang meeting ito?" tanong ko. Ngumisi si Carlo. "Dahil may pag-uusapan tayo tungkol sa'yo." Umupo ako. Tinitigan ako ni Mama. "Anak, narinig namin na hindi mo kami gustong tulungan." Napakunot no ako. "Ma, tumutulong naman ako." Biglang tumawa si Carlo. "Tumatawag ka lang na tumutulong. Isang bahay lang binili mo para sa sarili mo." Napatingin ako sa kanya. "Carlo, pinaghirapan ko yon." Lumakas ang boses niya. "Pinaghirapan? Dahil sino nagpalaki sa'yo? Sino nagpakain sa'yo?" At doon niya sinabi ang mga salitang hindi ko makakalimutan. "Kung hindi dahil sa pamilya, wala kang narating. Kaya bayaran mo ang utang mo sa amin." Natahimik ako. Hindi dahil wala akong maisagot, kundi dahil masakit. Dahil ang pamilya ko mismo ang gumawa sa akin na parang isang obligasyon. Humina ako ng malalim. Tapos inilabas ko ang isang lumang envelope. May gusto rin akong sabihin. Nagkatinginan sila. Binuksan ko ang envelope. At inilabas ko ang mga resibo. Mga lumang dokumento. At isang sulat. Napatingin si Papa. "Ano yan?" Tumingin ako sa kanila. "Alam niyo ba kung saan galing ang perang ginamit niyo noon?" Tahimik. Akala niyo ba si Papa lang ang nagtatrabaho? Akala niyo ba wala akong alam? Nagsimulang manginig ang boses ko. Noong 16 na ako, nalaman kong nawalan ng trabaho si Papa. Hindi niyo sinabi sa akin. Pero nakita ko kung paano kayo nag-aaway gabi-gabi dahil wala tayong pambayad. Napayo ko si Mama. Kaya habang nag-aaral ako nagtatrabaho ako. Nanlaki ang mata ni Carlo. "Anong ibig mong sabihin?" Tumulo ang luha ko. "Yung pagkain na kinakain natin noon? Yung bayad sa kuryente? Yung tuition natin? Hindi lang galing kay Papa." Tahimik ang buong kwarto. "Ako yon." Napatayo si Carlo. "Sinungaling ka." Inilapag ko ang mga dokumento. "Ito ang mga resibo. Pangalan ko ang nakalagay." Walang nagsalita. Tapos tumingin ako kay Mama. "Ma, alam mo ba kung bakit hindi ko sinabi?" Napatingin siya sa akin. "Dahil gusto kong maramdaman na anak niyo ako. Hindi tagapagligtas niyo." At doon unang bumaba ang luha ng nanay ko.
Mika. Pero pinutol ko siya. Sa loob ng maraming taon, pinaniwala niyo akong wala akong halaga. Pero hindi niyo nakita ako pala ang taong tahimik na bumubuo sa pamilya na sinisiran niyo. Kinabukasan, umalis ako. Hindi dahil galit ako, kundi dahil natutunan kong may hangganan ang pagmamahal. Makalipas ang ilang buwan, tumawag si Mama. Anak, pwede ba tayong mag-usap? Tahimik ako. Bakit ngayon lang namin nakita kung gaano ka namin nasaktan? Napangiti ako ng mapait. Siguro dahil ngayon lang ako tumigil sa pagbibigay. Makalipas ang isang taon, may nakita akong mensahe mula kay Carlo. Hindi na siya galit. Ate, mali ako. Akala ko ikaw ang mahina dahil tahimik ka. Hindi ko alam na ikaw pala ang pinakamalakas sa atin. Matagal bago ako sumagot. Pero isang bagay ang natutunan ko. Hindi lahat ng taong tinatawag mong pamilya ay marunong magmahal. At hindi lahat ng taong tahimik ay mahina. Minsan, ang taong palaging inaapi. Siya pala ang taong may pinakamalaking puso. Huwag mong husgahan ang halaga ng isang tao base sa kung gaano siya katahimik. Ang tunay na pamilya ay hindi nasusukat sa dugo o obligasyon, nasusukat ito sa respeto, pagpapahalaga, at pagmamahal na walang hinihining kapalit.